Ang isama mo lang sa listahan ng mga byuda na tutulungan ay ang mga hindi bababa sa 60 taong gulang at naging tapat sa asawa niya. Kilala sa paggawa ng mabuti gaya ng maayos na pagpapalaki ng mga anak, bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan, at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Ngunit huwag mong isama sa listahan ng mga byuda na bata pa. Dahil kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. At dahil dito magkakasala sila, dahil magiging walang saysayang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Maliban dito, matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging tsismosa at pakialamera, at kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya para sa akin, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na lang silang mag-asawa at magkaanak, at mag-asikaso sa sariling pamilya. Sa ganoon, walang masasabing masama ang mga sumasalungat sa atin. Sinasabi ko ito dahil may ilang byuda na ang tumalikod sa pananampalataya at sumusunod na kay Satanas. Kung ang isang mananampalatayang babae ay may kamag-anak na byuda, dapat niya itong tulungan. Sa ganoon, hindi mabibigatan ng iglesia sa pag-aaruga sa kanila, at matutulungan pa ang mga byuda na talagang wala nang inaasahan.